So ngayon ho tayo ay nagpapatuloy sa ating last Sunday na ito ng Ezra Campaign. So alam na natin, Ezra Campaign, sa ilalim niyan maraming mga proyekto. So yung Project 1, so upo muna tayo, no? Mamaya tayo tumayo kasi medyo mahaba-haba yung pagkikwentuhan natin. So sa Ezra Campaign, number 1, ano yung Project 1 natin? Basahin na, meron na ba? Yung Project 1 natin, number 1, 1, 2, 3, go! Yan, dito sa part natin, tinatawag natin siyang Ezra Building project, 'di ba? So, pero alam na natin hindi lang nagtatapos doon. Kasi bakit siya itinayo? Bakit mayroong church number 1? Siyempre, restoration ng ating relationship sa Panginoon, to strengthen our relationship sa Lord. 'Yun ang purpose ng church. Hindi lang siya para komportable tayo. Kanina nakita ko si Mama nasihan nung nabanggit yung aircon eh. Sabi siguro, nauna na ako dito, first come, first serve. Kung nung unang panahon, nagsisiksikan tayo sa likod, baka susunod dito na, no? Lahat dito na, tapos wala na rito. Dito na ako nakatingin, kasi dito aircon eh. Anyway, so, ang first design naman, dinisign ng church is not just for our comfort. Actually, tumingin tayo sa maraming paligid, maraming Kristiyano, hindi sila nakakaranas ng comfort. Diba? Kaya nga sa mga susunod na panahon, sino excited? Gusto nang pumesto sa taas? Meron ba? Meron punuin muna natin dito sa baba. Ayan, yun yung challenge sa atin Tapos, magpapapwesto tayo sa taas kasi kailangan mapuno muna rito. Nakakatuwa naman kanina, maraming nakatayo. And anyway, pangalawa ano yung project na ito? 1, 2, 3, go! Yan, pagbabalik loob natin sa ating Panginoong Diyos. Later on, tignan natin yung hamon. Ano dapat yung maggawin natin? So alam natin, yung pagbabalik loob na to, unang-una sa atin, na natutunan natin last week. Pero gusto ko pang i-share sa inyo nitong nakaraang Friday, habang ako yung nag-iisip. Kasi buo na yung kumbaga sa isip ko, buo na yung outline natin, pero nabago po yung topic po natin ngayon Sunday. Ito, gusto ko pang i-share yung picture. Friday, 10:24 PM nitong Friday. So, sabi ko sa kanya, share ko to, yung pag-uusap natin. Anonymous na lang kung sino siya. At very unlikely, unexpected, na isa pong kasama natin na matagal na panahon na hindi ho natin nakakasama sa church. Pero lately, bumabalik. Diba? Sinyalis ho ito na ito talaga yung spirit of Ezra, makabalik sa Panginoon. And then ito i-share sa akin. Sino ho yan? Mamaya pagkwentuhan natin. Si Bung Gang ang kanyang pangalan. So marami ho siyang followers. Over 4 million ang kanyang followers. Ang content niya po, gumawa ng kasamaan. Nagnanakaw siya, naninira ng mga gamit. Yun po yung kanyang content at doon siya sumikat. At marami siyang followers, 4 million followers, just doing bad things. Nagnanakaw, yung robbery, iba po yung di ba? Alam na ng ating kasamang pulis dito, iba yung theft, iba yung robbery. Yung robbery, persahang pagnanakaw na yon. So, tapos nakulong din siya dahil sa illegal possession of firearms. Ayun yung shinare niya. Tapos, bakit niya shinare? Ito, first time namin magkaroon ng message, ito yung shinare niya. Good Eve, Pastor. Tingnan natin sa next slide. I just want you to watch those videos. Napanood ko to, high school ako. Sobrang loko-loko nito. Pag nanakaw siya, laging on cam at ginagawa niyang content. So basically, yun yung kanyang dahilan. Tapos sinabi dito, sumikat siya dahil nga doon sa mga content niya na yon. So di ba ngayon, di ba ang daming mga content na minsan yung mga content na yun, yung pa yung sumisikat eh. And then when you share the word of God, sometimes they will bash you. Tapos, sabi niya dito sa huli, hindi ko lubos maisip na ito imposible makilala si Lord. Makakilala si Lord. Ibig sabihin yung taong ito nakakilala kay Lord. Later on, tingnan natin kung ano yung nangyari sa kanya. Tapos, ito yung sabi niya sa dulo, hindi ko maiwasang umiyak sa video niya na kung paano niya biglang nakilala si Lord. Itong taong ito na matagal na hindi natin nakakasama sa church, matagal na panahon. Pero later on, so tingnan nyo na lang sa paligid kung sino yung mga sa palagay natin, ito siguro to yung matagal na natin hindi nakakasama, pero nakakasama na natin ngayon. Sabi ko, anonymous lang siya. Share ko tong pag-uusap namin. Kasi ito ho talaga yung spirit of Ezra eh. Makasama natin yung mga, bukod sa tayo, and pati yung mga dati nating kasama, makasama ulit natin. Di ba? Pagbabalik nga eh. Maraming mga Israelita, maraming mga Hudyo, bumalik galing sa Babylonia, galing sa Persia, bumalik sila ng Jerusalem at ganun din.
Yung mga kasama natin dati, makasama ulit natin ngayon. Literally, physically. And ginamit ng Lord para ma-inspire itong video na ito. Tapos, yan, sumagot ako dito. Tapos sabi ko nga dito, tiningnan ko yung account niya. Sabi ko, nga, no, ang galing nga, no, talagang nagbabago. Tapos hindi niya lubos daw maisip. Sabi ko, nothing is impossible with God. To make the story short, mahaba-haba pa yan. Mayroon pang next slide yan. Mahaba-haba pa yan. Ginamit ng Lord ito para siya ay mas lalo pang mag-init. Sa katunayan, ito yung sabi niya rito, no? Itong mga nagdaang araw pang sobrang sarap makinig sa iyo, Pastor, pagtuturo ng salita ng Diyos. Hindi ako namamlastik, Pastor. Nung bumalik ako sa church, natutuwa ako na nakakapag-focus ako sa pakikinig sa iyo at hindi ko hinahawakan yung CP ko, cellphone, at nabibitin pa ako. Talagang yung taong ito, he's thirsty. He's hungry for the Word of God. And this is the spirit of Ezra. Na manumbalik tayo sa salita ng Diyos. Naalala niyo last week, di ba? Manumbalik. Italaga muli natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Bitawan yung cellphone natin during preaching. Kaya ito po yung hamon para sa atin. Basahin natin yung hamon. Next slide. 1, 2, 3, go. Yes, ito po yung Ezra Campaign 2. Pagbabalik loob sa Panginoon. Hindi na lamang tayo, kundi yung mga kasama natin. Isipin nyo, mag-isip kayo, isang tao lang. Actually, marami tayo dito, may mga kasama tayo dito na matagal na panahon. We can point siguro mga 3-4 ngayon. Pero ngayon, muli natin nakakasama. This is the spirit of Ezra. Na, sa paglalakbay na ito sa pananampalataya sa Panginoon na hindi na lamang tayo. Yung dati nating kasama, yayain ulit natin, pabalikin natin sa Panginoon. At ikaw ang maaring gamitin ng Panginoon. This is the spirit of Ezra. The goal of Ezra Campaign 2. Ngayon tayong lahat ay tumayo at basahin natin ang Project 3. 1, 2, 3, go! Yan, ito po yung number 3. Ano ito? Pag-aralan natin ngayong araw na ito. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa hamon ng Ezra Campaign. Napakalawak po pala nito yung layunin namin. Hindi ho nagtatapos sa lugar na ito, Panginoon. It means we will reach out for others sa mga dati namin kasama. At ngayon, muli, binibigyan linaw ninyo, prioridad namin, na abutin pa namin ang aming kapwa. At kung sino sila, at ito po yung pag-aaralan namin ngayon. Lord God, give us the burden, give us the passion, give us the love, Lord God, to reach out for the lost. In Jesus' name we pray. Amen. Again, nung nagkaroon ho kami ng pagchat-chat, ginagawa ko na po yung outline, pero hindi ko po magawa-gawa. Siguro ito, maraming beses to na nangyari kay Pastor Joe, na there's something wrong, na itatype niya, parang hindi ito. Kasi originally, dapat ang topic natin about sa yung Nehemiah Wall. Kasi 'di ba part lang naman na Ezra, pero hindi ko magawa-gawa nung ilang araw na. And then eventually yung chat na yon, wow. Nagkaroon na ng sunod-sunod na ito 'yun. At kaya yung topic ho natin, this is controversial actually. Pero itutuwid natin, bibigyan natin ng linaw kung ano ba talaga yung kasagutan. Bakit siya controversial? Kasi kung babasahin natin, aakalain natin, ito yung perfect will of the Lord. Ano ho ito? Yung sa Ezra chapter 9, Ezra chapter 10, actually kasama rin dito yung Nehemiah chapter 13, pero ito ho yung sabi sa Ezra chapter 9, at ano po yung relationship nito sa topic natin, pagtuturo sa ating kapwa na sumampalataya sa tunay na Diyos. Kung babasahin natin para hulang kinalaman. Kaya we will dig deeper sa history para maintindihan natin. Sabi ho dito sa verse 2 ng Ezra chapter 9, nakipag-asawa sila at ang kanilang mga anak na lalaki sa mga kababaihan doon. Kaya't ang banal na lahi ay nahaluan ng ibang mga lahi at ang mga pinuno at tagapanguna pa nila ang pasimuno sa pagtataksil na ito. So, ano yung issue dito? Yung mga galing sa mga nasakop, yung mga napatapon,
pagbalik nila, nahaluan na sila ng ibang lahi kasi merong utos na wag sila mag-aasawa ng foreigners. Tapos dito, pagbalik na laman nila Ezra, nila Nehemiah, nag-asawa kayo ng foreigners. Tapos sabi dito, nahaluan yung banal na lahi. So there's something wrong actually dito kasi may pagka-ethnocentric sila na yung lahi namin espesyal. Yung lahi namin espesyal, tinawag ng Diyos, superior ito, dapat puro ito. Pero ito pa po yung mga susunod na ginawa nila sa verse 3. Nang marinig ko, ito ay sinira ko ang aking damit at balabal. Bumunot ako ng buhok sa aking ulo at sa aking balbas at naupong nanlulumo. Ito po yung natural na ginagawa nila. Pag sila ay nalulungkot, nagdadalamhati, pinupunit nila yung damit nila, naglalagay ng abo, tapos nagpo-fasting sila. Ganito nila ipinapakita ang kanilang pagsisisi, pagkalungkot sa harap, pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Ito yung kanilang kultura. So, ito, mahirap to i-practice ngayon, lalong-lalo, di ba? Hubarin mo yung damit mo, tapos kukuha ka ng di ba? Buhangin. Yung buhangin dito, ang daming pupo ng aso, mamaya, pag ganyan mo, no? Ba't may pupo na ako? So, hindi natin to kailangan gayahin ngayon. That is their culture. Di ba? So, tapos Ezra chapter 10, ito po yung naging issue dito eh. Tumayo ang paring si Ezra at sinabi sa kanila, nagtaksil kayo sa Diyos nang mag-asawa kayo ng mga babaeng banyaga at dahil dito ipinalaki ninyo ang pagkakasala ng Israel. 11, kaya nga, ipahayag ninyo ang inyong mga kasalanan kay Yahweh na Diyos ng inyong mga ninuno at gawin ninyo ang kanyang kagustuhan. Humiwalay kayo sa mga taga rito, palayasin at hiwalayan din ninyo ang inyong mga asawang banyaga. Nabasa niyo na ba to? Ano yung unang reaction nyo? Ang unang reaction natin, siguro perfect will the Lord yun. May ganun tayong interpretation. Babantayan ho natin yung pagbabasa ng Biblia. Dito ho mahalaga yung history. Kasi hindi ho lahat nung nababasa natin sa Biblia, porque ginawa nila, lalong-lalo na kung sila ay men of God or man of faith, perfect will na ni Lord yan. Kasi mababasa natin sa halimbawa, magbigay tayo ng example. Hebrews chapter 11, marami binanggit na men of faith doon. Diba? Halimbawa si Gideon, kabilang siya doon. Pero meron siyang ginawa. Ano yung ginawa niya na hindi kalooban ng Diyos? Yung gumawa siya ng Diyos-Diyosan. Diba? Nung latter part. Si Samson, ano ginawa niya? Sumuway siya sa utos ng Diyos. Hindi niya tinupad ang kanyang pagiging judge. Siya ay nag-asawa ng foreigner. Si Jephthah, ano yung ginawa niya? Sinunog niya yung kanyang anak na babae dahil nangako siya. Ang tanong, mapapaisip tayo, bakit nila ginawa yun? Sometimes, ito yung interpretation nating mga tao. Baka will ni Lord yun. Mag-ingat tayo sa ganong interpretation kasi hindi lahat ng nababasa natin ginagawa nila, perfect will ni Lord. Dito mahalaga yung biblical context na pag-aaral. History, culture, ano ba yung context, atmosphere. Kung babasahin natin yung Book of Judges, sa simula pa lang ng chapter 1 hanggang doon sa pinakadulo sa chapter 21, kasi nakalimot sila sa Diyos. At actually, ay isa lang yun naging matinong judge. Kung aaralin natin dito sa Judges, si Deborah, babae. Yung mga lalaki, mga pasaway, kumbaga sa lengguwahe natin. But anyway, kaya ang point po natin dito, hindi porke nakita natin ginawa nila, ito na yung perfect will ng Lord. Kasi, ito ho, yung point natin. Nagkasala nga sila nang mag-asawa sila ng mga banyaga. Basahin natin, number 1, karugtong, 1, 2, 3, go. Yun. Ang naging action nila Ezra, nila Nehemiah, banal na lahi ang mga Israelita. Dinungisan ninyo. Ngayon, ang naging action nila, hiwalay niyo yung asawa ninyo. Meron silang pinanggagalingan. Disclaimer lang I'm not saying na mas magaling ako. Na mas marami akong alam. Nagkataon lang siguro kung ako nabubuhay sa panahon nila, baka ganun din yung gawin ko. Nagkataon lang na yung panahon nila, ang Bible pala na ginagamit nila, Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Again, context, napakahalaga. At hindi pa po nabubuo yung Old Testament dito. Pero mahalaga yon kasi sa ating panahon ngayon, meron ka ng New Testament, naiintindihan mo na yung buong revelation, yung progressive revelation ng Word of God na tinatawag. So, malinaw ho, wala hong inutos. Wala hong inutos si Lord na
paghiwalayin mo yung asawa at wasakin yung pamilya. Paanong pagwasak? Makikita ho natin dito sa Ezra chapter 10 verse 3. Just imagine kung kayo po yung babae o kaya kung kayo yung anak. Ito yung nangyari, no? Kaya't sumusumpa kami ngayon sa ating Diyos na palalayasin at hihiwalayan namin ang mga babaeng ito, pati na ang mga anak nila. Nasyak ba kayo nung una nyo itong nabasa? Ba't ganun? Grabe, kung isipin mo kung kayo yun, pinahiwalay yung asawa at yung mga anak. Dito pa lang sa story pa lang ni Abraham, just na-imagine ko, di ba, palalayasin mo yung anak mo, di ba, nagkaanak si Abraham dahil hindi kalooban, hindi siya yung tagapagmana. At ganun din yung nangyayari dito. Ang naging resolution nila, nakapag-asawa kayo, there's no turning back, hindi na natin mababago, pero yung pwede natin gawin, maghiwalay kayo. Just imagine yung mga iyakan na nangyayari dito. Just imagine yung mga babae, para silang mga balo, yung mga anak. Napakahirap po lumaki ng walang tatay. Napakahirap po na palalakihin mo yung anak mo ng walang tatay. At ganito ho yung naging action nila. At lilinawin natin, wala hong inutos ang Diyos na hiwalayan. Ano ho yung utos? Ito po, no? Nagkasala nga sila ng mag-asawa sila ng mga banyaga. Number 2, 1, 2, 3, go. Number 2, 1, 2, 3, go. Sabi sa Deuteronomy chapter 7 verses 3 and 4, huwag kayong papayag na mapangasawa ng inyong mga anak ang kanilang mga anak. Ibig sabihin yung mga foreigners. Nung napupunta na sila sa land of Canaan na ngayon ay Israel, huwag niyong aasawahin yung mga nakatira dyan, pati yung mga ibang foreigners. Bakit? Ito yung sabi, sapagkat tiyak na ilalayo nila ang inyong mga anak kay Yahweh at pasasambahin sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pagka nagkaganoon, magagalit sa inyo si Yahweh at kayo'y kanyang lilipulin agad. Ibig sabihin, no, kung iintindihin natin yung talatang ito, yung utos ng Diyos, ay inutos ng Diyos, huwag kayong mag-aasawa, hindi dahil sa foreigner sila, hindi dahil sa lahi nila. Bakit? Dahil maiimpluwensyahan sila, dahil sila ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. And true enough, ganun po yung nangyari. Kaya ho sila napalayas sa lupain ng Israel dahil nga sumamba sila sa Diyos-Diyosan. 'Di ba? Even si King Solomon, marami siyang asawa, ay napalayo siya sa Panginoon dahil nga yung religion nila ay sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. At wala hong kinalaman dito kung ano yung lahi nila, kundi yung practices nila, yung faith nila. So ang term kanina, banal na lahi. So, wala hong kinalaman yung lahi, actually, kung ano yung ginagawa nila. Kasi, makikita natin all throughout the history. Kaya nga ho, dapat ang ginawa ho nila, itinuro nila yung patungkol ho sa pananampalataya ng Diyos, sa Diyos. Ngayon, lalabas tayo sa Ezra. Sapagkat ito po yung dahilan bakit ho na sulat ang Book of Ruth. Kasi meron ho mga umangal dito. Kung babasahin natin yan, may mga umangal. Kung pag-aaralan natin yung Book of Ruth, kailan ba nasulat ang Ruth? Dalawa ho yung pinagdedebatihan nila. Una, si Samuel. Kasi during the time of Samuel. Pero yung mga Bible scholars, pinaniniwalaan nila na nasulat ito during these times. Kasi, yung clue natin, yung sa chapter 4, ando dun yung lahi, di ba, pinakahuli na lahi ni David. Wala namang alam si Samuel na si David yung magiging greatest king ng Israel eh. Kasi, hari pa si Saul, di ba, namatay na si Samuel. Sa katunayan, di ba, merong isang moment na tinawag ni Saul, si Samuel dun sa, nakapatay na yung kanyang kaluluwa at tinawag. So, walang alam si Samuel na si David ay magiging greatest king of Israel. Kaya ang paniniwala ng mga Bible scholars, naisulat ang Book of Ruth para kontrahin ito. Masyado kayong naging nakafocus sa lahi. Ang Diyos hindi nga siya nakatingin sa lahi.
At ito po yung matututunan natin sa Book of Ruth. Kaya ang topic talaga natin, kailangan nating ituro sa kapwa ang pananampalataya sa tunay na Diyos. Ito dapat yung naging action nila. Instead of paghiwalayin mo yung pamilya, wasakin yung pamilya. Again, I'm not saying na mas magaling ako sa kanila. Nagkataon lang, mas maganda yung perspective natin dahil kumpleto na yung Biblia. Siguro kung ako yung nabubuhay sa panahon nila, baka ganun din yung gawin ko. Kasi sobrang passionate eh. Kasi ayaw na nilang maulit na mapalayas ulit sila. Sobrang passionate sila. So, ano po ba yung nasa Book of Ruth? Mababasa natin sa chapter 1, verses 16 and 17. Sumagot si Ruth, "Huwag po ninyong hilinging iwanan ko kayo, hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos." Ano again ang context nito? Namatay yung kanilang mga asawa, yung asawa ni Naomi, pati yung asawa ni Orpah. And then, syempre pati si Ruth. Lahat sila, balo na sila. Uuwi na, babalik na si Naomi sa kanyang bayan. Pinapauwi niya na yung kanyang mga, tawag dito, yung in-laws. Bumalik na kayo. Pero, si Ruth nagpumilit. Ito yung sinabi niya. Tapos ito pa, napakaganda sa verse 17. Kung saan kayo mamatay, doon ako mamamatay, at doon din ako malilibing. Parusaan sana ako ni Yahweh ng pinakamabigat na parusa kung papayagan kong magkalayo tayo, maliban na lamang kung paghiwalayin tayo ng kamatayan. Ang tanong dito, foreigner po si Ruth. Kaya nga, kung pag-aaralan natin yung pangalan niya, walang meaning. Kasi sa Israel, pag nagpapangalan sila ng mga anak, may mga meaning. Diba? Isaiah, God saves. Joshua, gano'n din, God saves. Daniel, God is my judge. So, may mga meaning yung mga pangalan nila. Pero si Ruth, dahil foreigner siya. Pero kahit na foreigner siya, ito po yung hinighlight sa Book of Ruth, sa chapter 4 verse 18. Ito ang pagkakasunod-sunod ng angkan mula kay Fares hanggang kay David. Fares, Hezron, Ram, Aminadab, Naasom, Salmon, Boaz. Sino po si Boaz? Asawa ni Ruth. Obed, Jesse at David. Ang pinupunto po dito, yung greatest king natin may lahing foreigner. Actually, sa perspective natin ngayon, mas malayo, mas naiintindihan natin kasi meron ng New Testament. Ano sabi sa Matthew chapter 1? Ito ang lahi ni Jesus. Mula kay Abraham, diba, hanggang nabanggit si David. So, kahit yung Savior natin, merong lahing Gentiles o foreigner. Pero sa term natin ngayon, Gentiles. Kaya, ang sabi ng mga scholars, kaya ho nasulat ang Ruth para kontrahin, para bigyan linaw, si Lord hindi siya tumitingin sa lahi. Tumitingin siya sa pagbabago ng puso ng tao. At dapat, iyon yung ginawa. Kasi kung babasahin ho natin yung sa Ezra, may mga tao pong umangal. Bakit nyo paghihiwalayin? At ito po yung hamon ng Ezra campaign, yung Project 3. Ituturo natin sa ating kapwa ang pananampalataya sa tunay na Diyos. At dito na si Naomi, meron siyang malaking impact sa buhay ni Ruth. Hindi niya masasabi yun eh, ang Diyos ko magiging Diyos, ang Diyos mo magiging Diyos ko, kung wala hong itinuro si Naomi. Kaya nga, ano po yung lesson na makukuha natin dito sa story ni Ruth? Na sana ito rin yung ginawa nung panahon nila. 1, 2, 3, go! Ipakilala natin. Kaya yung sabi ni Ruth, ang inyong Diyos ang magiging aking Diyos. Diba? Imbis na paghiwalin, sana, sige, pero ipakikilala namin ang Diyos namin. It's not about the race. It's about the heart. Kaya nga marami hong propesiya sa Isaiah, Ezekiel, maraming mga hintil ang makakakilala sa Diyos. Ano sabi ni Ezekiel? Chapter 36. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove from you the heart of stone
and give you a heart of flesh. Bibigyan ko kayo ng bagong puso. Puso ang hinahanap ng Panginoon. Kasi kung lahi po nakabase ang Panginoon, hindi ho tayo maliligtas. At dilinaw din ito. Again, mas kumpleto yung Biblia natin ngayon. Binigyang linaw ito ni Apostol Pablo. Sabi niya sa Romans chapter 2. Ang tao hindi nagiging matuwid dahil nasa kanila ang sila kalahi ng mga Israel. Nagiging matuwid sila sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Sinabi doon sa Romans chapter 2 verses 12 to 15. For it is not the hearers of the law who are just before God, but the doers of the law. So kahit na ikaw lahi kang Israel, kung hindi ka naman doers of the law, baliwala yan. At ito po yung naging buhay ni Ruth. Nagpasakop siya. Ang dati niyang sinasamba ibang Diyos, mga Diyos-Diyosan sa kanilang bansa. Pero nakilala niya si Naomi, napangasawa yung anak ni Naomi, pinakilala sa kanya ang Diyos at nagdesisyon niya, ang Diyos ng Israel magiging Diyos ko. Napakaganda sana walang wasak na pamilya kung naituro. Kasi in the first place, ang nagkamali ho dito, yung mga Israelita nung unang panahon. Hindi nila natupad yung Deuteronomy chapter 6. Ano po yung Deuteronomy chapter 6? Sabi doon sa verse 5. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Tapos sa mga susunod na talata, ito ituro ninyo sa inyong mga anak at sa mga susunod na salinlahi. Ilagay ninyo sa bahay ninyo, ipaskil ninyo ang salitahan ng Diyos, pero hindi nila lang gawa. Kaya sa Book of Judges, nung namatay yung Joshua generation, lahat sila lumayo sa Panginoon. It's not about the race. Yung salvation, ibinibigay ng Diyos sa sino mang tao na ibibigay ang puso sa Kanya. Kahit pa nung panahon, di ba, nung sila Joshua, sino yung nailigtas nilang prostitute? Di ba, si Rahab? At hindi rin nila kalahi, pero iniligtas ng Diyos. Itong patunay na ang kaligtasan ay para po sa lahat. Ang purpose ng mga Israelita, binigyan sila, pinagkatiwalaan sila ng espesyal na misyon na dapat kayo yung magtuturo, pero naging kayo yung sumuway din. Kaya nga, sinabi ni Pablo, dahil sa katigasan ng ulo ng kanyang mga kababayan, yung kaligtasan ngayon, openly ibinibigay na sa mga hintil. At yung mga hintil, sila openly tinatanggap nila yung mensahe ng gospel. It's not about the race. Hindi nila naintindihan. Dahil sobrang passionate kasi sila. Hindi natin sila masisisi. Nagkataon lang, alam na natin yung story ng Bible. Kaya ho, ang hamon po dito ay evangelism. Ang hamon po ng Ezra Campaign, Project 3, evangelism. Kasi again, pinagpipray ko, Lord, Nehemiah, baka Nehemiah. Sabi, anong kinalaman naman Nehemiah? Wall, meron na kayong church, meron na kayong wall. Wala nang kinalaman yan. Kaya kailangan ho natin mag-evangelize. Ito, maaalala to, nung mga simula pa nung una, yung pinanganak ho yung Ezra Campaign. Naalala nyo ba? Special na binanggit ni Lord through Pastor Joe sa Ezra Campaign, kasama doon evangelism. Sino nakakaalala? Nasang kamay? Ba, para may mga witnesses tayo. Special na binanggit yun. Yung Ezra Campaign, evangelism. Huwag yung kakalimutan. Bahagi siya ng Ezra Campaign. If we are not evangelizing, baliwala ho yung pagtatayo natin ng church. Tuwang-tuwa tayo, marapit na, mag-aircon na tayo, lalamig na, komportable na tayo. Ang sabi ni Lord, go out! Lumabas kayo sa comfort zone nyo, mag-evangelize kayo. This is the purpose of Ezra Campaign. If we are not evangelizing, we are failing. We are not doing the call of God. Ito po'y hamon para sa ating lahat. Hindi nyo kailangan magkaroon ng titulo. We need to share our faith. Mamaya titignan natin sa mga illustrations natin. Pangalawa ho, na kailangan dapat ginawa nila, pero ito yung gagawin natin ngayon. 1, 2, 3, go! Yan, dito po pumapasok ang discipleship. Sapagkat ano yung sabi ni Ruth?
sabi ni Ruth, di ba? Saan man kayo pumunta, doon ako pupunta. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Di ba ito yung discipleship? Gagabayan, dito ako pupunta, sama ka sa akin. This is the spirit of discipleship. You will guide the person. Huwag kang pumunta dyan, sumama ka sa akin. At ito yung deklarasyon ni Ruth. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Saan ka titira, doon ako titira. Ito yung hamon sa atin. The challenge is evangelism and discipleship. Gradean natin yung sarili natin. Are we good at it? If we are not, we are failing the spirit of Ezra campaign. Kaya nga ho, bilang conclusion ho, sa mga napag-aralan nating 3 linggo, ito po yung conclusion. Kung yung una, Ezra campaign is about rebuilding and restoration of God's temple. Nakatauno ito sa pagpapatayo at pagpapaganda sa ating church building. Yun, yung ating Ezra building project. Number 2, nakatuon po ang Ezra campaign spirit sa revival and reformation of God's people. Nakatuon sa pagbabalik loob natin sa Diyos at sa pag-abot sa mga dati na nating kasama. Revival, ibig sabihin dati na nating kasama pero na-revive, nagkaroon ng buhay na muli. Diba, nabuhay muli, yun po yung root word niya, viv is means life. Life again, nagkaroon ulit ng buhay. Reformation, nagkaroon ng improvement, nagkaroon ng pagbabago. At pangatlo ho, regeneration and transformation of the lost people. Ano ho yung regeneration? Sa pinakamababaw na salin, ang lalim kasi, born again experience. Pag nabasa natin yung term regeneration, nakatuon ito sa pag-abot at pag-ebanghelyo sa mga taong di nakakakilala sa Diyos. At dito po yung hindi na-apply ng mga panahon nila Ezra. Instead na turuan nyo yung mga asawa, yung mga anak na kumilala sa tunay na Diyos. Ang nangyari, pinaghiwalay pa ninyo. At siguro, mas lalo silang nagalit sa tunay na Diyos. Kung babasahin natin ang Biblia, sabi ho sa Ezekiel chapter 18, verses 21 to 23. Sabi ho sa verse 23, "Do I have any pleasure in the death of the wicked, declares the Lord, rather that he should turn from his ways and live?" Sa Tagalog, natutuwa ba ako na yung mga masasamang taong ito ay napapahamak, kaysa na sila ay tumalikod, magsisi at mabuhay? Ang Panginoong Diyos, hindi ho siya natutuwa na mayroong napapahamak. And this is the spirit of Ezra campaign. Evangelism. At ang nakakatuwa ho rito, unti-unti ho ginagawa natin. At sana yung ating mga kasama, mga catalyst o yung mga nagpapasimula na gawin itong evangelism na ito, mahawa tayong lahat. Gusto ko pong i-share sa inyo itong mga ginawa namin mga nakaraang araw. Kilala nyo ba yan? Yung isa, Jomar. Ano po ito? Community prayer meeting namin. Yung iba, hindi siguro nakapag-take ng picture. So, napicturean ko sila. Hindi na lamang kami nananalangin. We are engaging, initiating, sharing the gospel. This is the spirit of Ezra. Evangelism and discipleship. Yan, kasama si Kit. May nakita kami. Hindi na lamang kami nagpe-prayer walk. May mga tambay. Sharean natin ang gospel. At ito pa po, So, yung mga ilang pictures lang ito. Yung mga prayer meeting sa poblasyon ibaba. Ayan sila. Mga shinare na Kung dati nananalangin lang sila, tatahi-tahimik lang sa isang lugar, nakaupo, sumasamba. Pero ngayon, we are reaching out to people. Because this is the goal of Ezra campaign. We need to evangelize. We need to reach out. We need to teach them. Ipakilala sa kanila ang tunay na Diyos na makapagliligtas, na makapagbabago ng buhay. Balikan ho natin kanina si Bong Gang, yung kanina. Yung mula sa introduction, naalala niyo yung kanina, yung sinad na picture. Ano yung content niya? Ang content niya po ay
pagnanakaw, mangwasak ng ari-arian, magyabang na meron siyang baril, nagda-drugs, nakulong siya. Actually, nakulong po siya. Pero ang magandang bagay po, no, talagang himala ng mga himala. Sino ho ba siya? Ang pangalan niya po ay John Gabana. Nakapag-asawa ng iba, mabait naman yung kanyang stepfather. Pero when he was 14 years old, namatay yung kanyang tatay, stepfather. Dahil doon, nasa survival mode siya. Kasi wala na siyang makain. Yung hindi na ibibigay yung provision para sa kanya. And take note, nabubuli siya. Maraming beses nabubugbog siya. At dito naisip niya, paano kaya? Kasi meron din siyang desire na sumikat. Siguro pag sumikat ako, baka hindi na ako mabuli. True enough, sumikat po siya. Ang content niya, yung sinabi natin kanina, pagnanakaw. Maraming beses na inintroduce sa kanya yung gospel. Pero ang lagi niya sinasabi, thank you, I appreciate that. But eventually, meron talagang plano ang Diyos sa buhay niya. Nakulong siya. At doon sa kulungan, inabot pa rin siya ng Panginoon. Meron siyang kasama sa kulungan, cellmate, ang pangalan ay Joshua. If I'm not mistaken, Joshua Purdue. Yun yung pagkakarinig ko. Pero Joshua yung kanyang pangalan. And then, shinare sa kanya si Jesus. Ito lang po yung evangelism sa kanya, no? Do you believe in Jesus? Ganun lang yung pamamaraan. Do you believe in Jesus? Siguro kung ikaw nakita mo yung taong ito, sisharean mo kaya yan. Diba? Merong stereotyping. Nakakatakot ito. Ang daming tattoo nito ah. Nakatingin tayo sa physical. At ganun din dun during the times of Ezra. Nakatingin sila sa physical. Nakatingin sila sa lahi. Hindi maliligtas yan. Hindi yan lahing Israelita. Sometimes meron tayong ganun thinking, ang daming tattoo nito, labas-pasok sa kulungan to, nagdodroga to, nagnanakaw to, ninakaw niya yung Kevin Durant jersey, live, tapos ipopost niya yun. Magwawasak ng mga tindahan. Ay, ayokong sharean to, baka hindi to tatanggap. Pero sa kulungan, kinatagpo siya ng Panginoon, ginamit yung Joshua. Do you believe in Jesus 5 times? Sabi niya, I believe. At dito naranasan niya po yung haplos ng banal na espiritu. Sabi niya pa nga, habang nag-uusap sila, actually sa kulungan, na-disciple siya. Naging pastor niya yung Joshua. Naturuan siya ng Word of God, naturuan siya sumamba. Doon siya lumago sa kulungan. Ang sabi pa nga niya sa kanyang patotoo, minsan gagamitin ng Lord yung pinaka-darkest part ng buhay mo. Yung sa kulungan, kasi nung nasa labas siya, ayaw niya makinig ng gospel. Thank you. Pero dito, no choice siya. At naranasan niya yung haplos, literal na paghaplos ng banal na espiritu sa kanya. Yung paglabas niya, gumagawa pa rin naman siya ng kasamaan. Pero eventually, nagbago siya. At ito na po yung ginagawa niya ngayon. Can we play? His spirit is amongst us, and he is moving. Return back to him. He came to me in my jail cell. I was once lost, but now I'm found. I was once dead, but he brought me back to life. Turn back to God. He is alive. He is faithful. To us, his word. He said that the world will pass before his word does. How many of y'all is going to stand for God? As long as there's breath in my body, I will not let Satan destroy what God gave us. Spirit of power, love, and a sound mind. Jesus is King. Jesus. Ayun po yung content niya ngayon. Alam mo yung nangyari? Kumunti ang kanyang followers. But still, hindi nagpapigil. Kung yung 4 million niya nabawasan, yung dating Bunk Gang, ngayon ang kanyang pangalan ay John Gabana at yung sa isang account niya, Holy Gabana. Wala sa physical. Ang dami niya hong tato. Sabi niya, hindi ko na matatago to eh. Buhay ko to dati. Pero hindi iyon ang magiging dahilan para pigilan niya yung kanyang sarili. I-share yung goodness of God, the grace of God.
This is something na na-miss nila Ezra. The grace of God. That God can save anyone. Ano man yung lahi mo, ano man yung background mo, kaya kanyang gamitin. Ang mahalaga, ang puso mo. Ang mahalaga, magdesisyon ng tao. Ang Diyos mo, magiging Diyos ko. Ang Panginoon mo, magiging Panginoon mo. Kung saan ka pupunta, doon ako pupunta. Dapat ay yun ang maging tugon natin. I invite everyone na tumayo. Lagi nating alalahanin ang grace of God. Mga kapamuso, this is the last Sunday that we will study about the Ezra campaign. And this is our application. Nagagawa na natin. Kasalukuyang ginagawa. Ini-improve pa natin yung church building. Pero yung dalawa ho, pagbabalik loob ng mga kasama natin. Isipin mo, mga kapamuso, baka merong pumasok sa isip mo, sino yung mga dati nating kasama na kailangan makabalik dito. Can you make a commitment today? Lord, i-chat ko po sila ngayon. Baka sobrang komportable na tayo eh. Wala na akong pakialam sa kanila. This is a challenge for all of us. Connect to them again. Kamustahin lang natin. Kamustahin. Hindi naman natin kailangang tanungin, bakit hindi ka na nag-church? Sometimes yun ang mistake natin. Kamustahin lang muna natin. We miss you. Pangalawa ho, pangatlo, the spirit of Ezra campaign, evangelism and discipleship. Kailangan nating ituro sa kanila ang patungkol sa pananampalataya natin sa ating tunay na Diyos at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sapagkat ang lahat ho ng nangyayari, it's because of the grace of God. Even yung nangyayari ho ngayon sa church, yung building, this is grace of God. Bakit? Hindi naman ho tayo lahat generous. Still, the grace of God, He will use people. Okay, we will provide for you. Naitayo natin ito because of the grace of God. Pero kailangan po yung grace of God hindi ho nananatili sa atin. Wag ho nating ipagdamot. Sapagkat ang grace of God ay para sa lahat. Di ba sabi ho ng Panginoong Hesus, ang araw at ulan ay binibigay sa lahat ng tao. Kahit yung mga pagano. Ang salvation para ho sa lahat. Huwag kang makontento na nakatayo ka na lang dyan, nakaupo ka na lang dyan. Hindi mo kailangan mag-aaral ng napakatinding theology. Katulad lang ng sinabi ni Joshua kanina, do you believe in Jesus? Minsan, sa pamilya natin, sasabihin pa natin, bahala na siya sa kanyang kung ano yung gusto niyang gawin, kung ano gusto niyang paniwalaan. Na para bang hindi ka 100% sa pinapaniwalaan mo na si Lord Jesus Christ yung tanging makapagliligtas. Hindi natin pwedeng sabihin, bahala na siya sa buhay niya. Dapat may pakialam tayo. Today, let us pray to the Holy Spirit that He will give us this passion. Lord, you save me, pero yung kaligtasan na ito, dapat hindi lang para sa akin. Hindi ko ito dapat isikreto. Dapat ibahagi ko ito. Kung nahihirapan kayo, we are inviting you sa mga prayer meeting natin, yung ginagawa natin paglabas-labas. Kahit yung pagbibigay ng leaflets. Kung nahihiya kayong magsalita, kasi yung iba nating mga kasama, ganun lang yung ginagawa. Ang importante, they are doing their part. Kaysa naman nakukontento na tayo nakaupo. Baliwala ho yung pagpapaganda ng church if we will not do evangelism. Baliwala po, inuulit ko, baliwala ito kung tayo, kontento na tayo dito. Namatay si Jesus, hindi para magkaroon tayo ng magandang church.
Namatay si Jesus para tayo ay iligtas. And then we are contented na dito. Pagdating sa labas, wala akong pakialam sa evangelism. Uuwi, dito na ako sa bahay ko. Komportable na ako dito. Kaya ang prayer natin ngayon, let us ask the Lord, Lord, give me passion. Break my heart for what breaks yours. Isipin mo yung mga kapamilya mo. Unahin mo sila. Kung hindi mo masyaran, habang tulog, ipanalangin mo sila. Ang tanong, pinapanalangin mo pa sila kahit baka hindi. Ano yung ginagawa mo to reach out for them? Kung nahihiya kang mag-share, kahit man lang panalangin. Effective po yun. Ganun ho yung ginawa ko sa mama ko before. Hindi ko naman sharean bago ako umalis ng papuntang Golden Faith Academy. I will pray for her. Ma-pray tayo. Nanginginig ako. Pero yun lang yung alam ko. I was not sharing the gospel, but I just allowing her to feel the presence of God through prayer. Kapamuso, anong ginagawa mo? Kontento ka na ba na ikaw lang ang ligtas sa pamilya mo? Kontento ka na ba na ang grace of God sa'yo lang, ikaw lang ang makakaranas? Pag yan namatay na napahamak, pag yan namatay na hindi kumikilala kay Kristo, masaya ka na ba? Again, baliwala ho itong pagpapaganda ng church if we are not doing yung call natin. Ano yung tawag natin? Go and make disciples of Jesus. Turuan niyo sila. Wag ho tayong makontento. Matatapos po yung mga construction na ginagawa dito sa church. Darating ang panahon, ma-enclose na yan, magkakaroon ng aircon, matatapos, wala nang gagawin. Pero the work of soul winning, evangelism, discipleship, hindi ho magtatapos. Hanggat hindi bumabalik ang Panginoong Hesus, hindi po yan magtatapos. At kabilang ka po dito. Huwag ka lang tumanggi. The Lord is touching you. Ano man yung profession mo, estudyante ka man, hindi mo kailangang tumayo din sa ibabaw ng mesa magsisigaw. Pamilya mo, kaibigan mo, kaklase mo, katrabaho mo, hayaan mo ang Diyos na gamitin ka. Si John Gabana, sabi nga nung kachat ko, hindi niya lubos maisip na magbabago ang buhay niya. At ngayon laman na siya ng mga podcast sharing the goodness, the forgiveness, and the grace of God. Let us make a commitment to the Lord. Panginoong Diyos, maraming salamat po. We pray yung hamon po sa amin, Panginoon, ituro namin ang tamang landas. Ipakilala namin ang daan na si Jesus. Hindi namin masisisi ang panahon nila Ezra at Nehemiah kung bakit ang gano'n na naging action nila. Pero ngayon, kompleto ang Biblia. Na iuunawaan na namin na ang kaligtasan ay hindi lamang para sa isang lahi, kundi para sa lahat ng tao sa buong mundo. Ano man ang lahi, ano man ang kanilang nakaraan, ano man ang kanilang ginagawa. You are crying, Lord, dahil sa mga taong napapahamak. This is the reason bakit ang isang Diyos piniling magkatawang tao, piniling masaktan at physically mamatay
sapagkat ito lamang po ang tanging paraan upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Lord, patawarin niyo po kami if we are not doing our purpose, if we are not doing our call, Lord God, to go, evangelize, win souls, and make disciples of Jesus. But Lord, you are gracious. Meron kaming another chance para gawin yung bahagi namin to reach for the lost. This is the end goal. At hindi ito matatapos, Panginoon, hanggat hindi kayo bumabalik. We need to evangelize. We need to win souls. We need to make disciples of Jesus. Thank you, Lord God.